Bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Muli po kaming natutuwa sapagat napakabuti ng Panginoon na binigyan tayo ng muling karapatan na tayo po ay makapag-aral ng kanyang banal na salita. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at dito po sa ating talakayan ay muli natin makakasama ang masigasig nating Direktor ng Komunikasyon. Wala pang iba kundi si Pastor Jose Urbay Jr. Welcome, Pastor. Maraming salamat, Pastor Ben, at kami po'y maligayang nagbabalik sa pagtalakay po ng ating paksa sa pagdidisipulo. Ang ating pong pag-aral sa linggong ito ay pinamagatang pagdidisipulo ng may karamdaman. Pero bago po tayo tuluyang dumako sa talakayang ito, ay tayo muna po ay dumako sa ating panalangin. Pastor? Tayo po yumuko sa panalangin. Makapangyarihan naming Diyos, na may lalang sa bawat isa sa amin, nagpapagaling sa aming mga karamdaman, at isinasauli kami sa kalagayang pupuri at magpapatotoo sa Kanyang pangalan. Pinasasalamatan ka namin sapagkat muling ipagkakaloob mo ang karunungan at kaalaman upang talakayin at aming pulutin ang mga mabubuting aral at gabay sa aming pagiging katiwala at mga alagad. Ituro mo sa amin, Panginoon, mula sa iyong mga banal na salita, na kayo ay hindi lamang purihin sa aming mga kagalingan, kundi akayin din ang mga tao na magtapat sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa ating pong talakayan ay napakabuting ating tunghayan ang ating talatang sa ulin, Pastor. Kasi ito ay kapag ating nakita, ay may encourage tayo talagang tularan natin ang ating Panginoon Hesus. At higit doon ay maunawaan natin kung bakit ginagawa ng ating Panginoon Hesus ang mga pagpapagaling. Ito'y makikita natin sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 15, talatang 30 hanggang 31 ay aking babasahin. At lumapit sa kaniya ang lubang maraming tao, na may mga pilay, mga bulag, mga pipi, mga pingkaw, at iba pang marami. At sila'y kanilang inilagay sa kaniyang mga paanan. At sila'y pinagaling niya. Ano pat nangagtaka ang karamihan ng mga kita nilang nangagsasalita ang mga pipi, nagsisigaling ang mga pingkaw, at nagsisilakad ang mga pilay, at nangakakita ang mga bulag, at kanilang niluwalhati ang Diyos ng Israel. Pastor, dito sa ating talatang ito, makita natin kung bakit nagpagaling ating Panginoon Hesus. At kung paano pinahalagahan niya ang may mga dinaramdam o may mga kapansanan. Sa ibang karanasan, Pastor, ay sa maraming mga kwento ng pagpapagaling ng ating Panginoon Hesus, ano yung isa sa mga kwentong niyo na nakaantig na yung damdamin? Sa banal na kasulatan, Pastor, marami ang tinala na nagpagaling ang Panginoon ng mga pilay, bulag, pipi, isinauli niyang mga kalusugan. Pero wala nang marahil na nakintal ng malalim sa isipan ko, kundi yung kakaibang pagpapagaling niya sa inaalihan ng demonyo. Sa katunayan, sa mga itinala ng banal na kasulatan na inalihan ng demonyo, may kasabay itong mga sakit na idinudulot ng demonyo na nagpapahirap dito sa inalihan. Pero pagka siya'y pinagaling ng Panginoon, pagka iginawad ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at pinalayas ang demonyong ito, kasukdulang ipinakikita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan na hindi lamang magpagaling ng sakit, kundi ang kapangyarihan pa ng demonyo ay kanyang tinatanggal. Pinalalayas niya. At ito'y nagbibigay sa akin ng pag-asa, Pastor. No? Kasi ang sakit natin hindi lamang yung nararanasan nating pisikal Meron ding mga sakit na mula sa kaisipan na nagdadala sa atin, nagdudurong sa atin sa maraming mga temptasyon ng sanlibutan. At ito'y binibilang natin na sakit ng isipan. Kaya dito, hindi lamang pisikal ang kapangyarihan ng Panginoon na magpagaling. Maging sa kabuuan, lalong-lalo na sa ating kaisipan, na pagagaling ng Panginoon ang isang tao na inaalihan ng demonyo. Pastor, meron din tayong nabasa sa banal na kasulatan na
pinaalis yung masamang espiritu doon sa inaalihan ng demonyo. Pero nagbalik at nung pagbabalik niya, ay higit na mas marami pang espiritu ang naroon. So, paano yung ganito mga karanasan? Kasi nga, Pastor, maliwanag na pagka nagpagaling ang Panginoon, pinananatili niya ang ating yung ating pagpapasya, no? Yung kalayaan ng ating pagpapasya nananatili sa atin. Ngayon, kahit na tayo'y papagalingin ng Panginoon, kung ang atin namang pagpapasya ay babalik doon sa mga bagay na susuway sa mga pamantayan ng kalusugan ng Panginoon, walang pagsala. Talagang magiging masahol pa tayo. Kaysa dati. Oo, kasi lumalala ang kalusugan natin eh. Yeah. So dito talaga pumapasok, Pastor, na napakahalaga ang pagdidisipulo ng may karamdaman. Totoo na po yun. ang kaisipan ng pagdidisipulo ay siya'y sumunod sa ating Panginoong Sus at sa kanyang mga panuntunan, lalo tigit sa mga pangkalusugang mga batas. Tama yun, Ay Pastor. kung hindi isasalang-alang yon, ay kahit uminom ng gamot o pagaling siya, ay babalik ulit sa masamang karamdaman kapag yung kanyang lifestyle ay hindi nababago. Kaya nga ito nga ang nararanasan ng marami sa ating mga kaibigan at sa ating mga taga-subaybay. Kasi minsan may katwiran tayong mga tao na pwede naman nating gawin ito pansamantala na alam nating labag sa pamantayan ng kalusugan ng Panginoon. Total, iniisip natin pwede namang gamutin. Abay, mas masahol pa ang nagagawa nating pagkakamali sa ganitong pangangatwiran. Sapagkat dito pa lamang sa isipan natin, sinusuway na natin ang Panginoon. Nariyan kagad ang problema sa isip. Totoo yun. Totoo yun. Kaya kung aakayin tayo ng Panginoon sa maligayang karanasan, malusog na karanasan, ay ginagawa tayong disipulo ng Panginoon sa pagpapagaling sa ating karamdaman kung magpapasya tayong tama. Babalikan natin yung kaisipan ng pagdidisipulo na ito'y pagiging alagad o maging tagasunod tayo ng ating Panginoon. Totoo yun. Na kung ano yung kanyang mga panuntunan ay ating gagawin. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon Hesus ay higit na naglaan ng mas marami mga panahon sa pagpapagaling kaysa sa mga pangangaral. Tama yun, Pastor. No? Dahil sa pagpapagaling, talagang kabuuan ng kanyang gustong mangyari. Hindi lamang sa katawan, kundi sa ating mga kaisipan at mga damdamin. Sa kapanahunan niya, Pastor, kung maalala natin sa maraming salaysay, sa 4 na aklat ng Bagong Tipan, talagang higit na inalala siya ng mga tao sa mga ganitong pagpapagaling na ministeryo ng ating Panginoon. Kaya marahil sa ating pag-akay, sa ating paggabay sa mga tao upang makakilala sa Panginoon, maging mithiin natin na hindi lamang sila magkaroon ng karanasan sa kagalingan ng kanilang kalusugan, kundi kagalingan din ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang Pastor, sa ating pag-aral ay binabanggit na nung unang panahon, ang sakit ay tinuturing na bunga ng kasalanang ginawa ng isang tao. Ito'y nakita natin sa karanasan ng patriarkang si Job, na ang kanyang mga kaibigan ay gano'n ang kaisipan. Sinumbat May sa kasalanan ka, kaya ka may ganyang sakit. Tama. Ito rin ang karanasan sa Bagong Tipan ng mga alagad, na ang kanilang kaisipan ay kapag may sakit ka, may ginawa kang kasalanan. Pero paano ba ito pinakitunguhan yung ganong kaisipan ng ating Panginoong Hesus? Pastor, mainam na basahin natin sa isang tala sa buhay ng ating Panginoong Hesus dito sa aklat ng Juan, Juan Kapitulo 9, mayroong isang kaganapan na ito'y hinarap ng ating Panginoon. Juan Kapitulo 9, babasahin ko po mula sa unang talata hanggang sa 3. Ang sabi dito ay, at sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan at itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabay, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Kita mo, maliwanag dito ang karanasan, Pastor. Iniisip nila na nang dahil sa kasalanan marahil ng mga magulang, ay ang ibinigay na supling sa kanila ay nagmana ng isang sakit na dulot ng kanilang kasalanan. Pero mapapansin mo, sumagot ang ating Panginoong Hesus sa talatang 3. Ang sabi niya, sumagot si Hesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. So maliwanag, Pastor, itinuwid lamang ng Panginoon ang pangangatwiran ng tao. Sinasabi niya na ang kasalanan ay tiyak na magdudulot ng karamdaman. Pero hindi lahat ng karamdaman, ay gawa ng pagsuway nung taong mayroong karamdaman. Katulad nung ipinanganak,
Sa pasimula pa wala siyang pagpapasya na maaring nag-ukol sa kanya ng kasalanan. Pero maliwanag na sinasabi ng Panginoon, ito'y naganap, sabi dito sa talatang 3, upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ibig sabihin nito ay, ang Diyos naman ang magbibigay ng kagalingan. Kasi ang katwiran nga ng tao lahat ng may sakit, dulot ng kanilang mga gawang kasalanan. Paano itong isinilang na may ganitong kapansanan? Wala namang kasalanan ng bata ron. Totoo yun. Although meron na siyang pagkakahilig sa paggawa ng kasalanan, walang hayag na kasalanang ginaganap pa ang sanggol na ito bago pa man siya ipanganak. Pero bulag siya. So sinasabi ng Panginoon, lahat ng nagkasala ay uuwi o makakaranas nitong mga ganitong karamdaman. Pero hindi lahat ng karamdaman, ang sabi ng Panginoon, sa ganitong pananalita ay dulot ng kasalanan. So, sa ganitong paraan din, itinutuwid ng Panginoon ang kaisipan ng mga tao sa kanyang kapanahunan. Marahil lang isang kaisipan dito ay habang tayo narito sa mundong makasalanan, ay talagang magkakaroon ng sakit ang tao. Totoo po yun. At kung minsan kahit sobrang naiingat natin, talagang dumarating yung panahon, nagkakaroon tayo ng sakit. Totoo yun, Pastor. Kaya hindi dapat tayong maging mapaghatol sa ating kapwa. Sa ating pong mga taga-subaybay, mapanganib po na hatulan natin ang kapwang may sakit, nang dahil lamang sa kaisipan natin na pagka may karamdaman, may ginawa siyang kasalanan. Hindi natin nalalaman ang mga bagay nito. Marahil, totoo nga, pero marahil ay hindi rin. Okay, Pastor. Paano natin matututunan na idisipulo ang mga may mabigat na pasanin o may mga mabigat na karamdaman? Magandang tanong yan, Pastor, kasi kung magkamali ka, baka sa halip na nakapagdulot ka sa kanya ng kagaan ng loob at pagsasauli ng kanyang kalusugan, baka lalo pang napasama, lalo pang lumala. Di ba? Ang katotohanan talaga, Pastor, ay ako personal ko naranasan. Ang tao pala, Pastor, na may sakit ay nagiging sensitive. Totoo yun. Nagiging maramdamin. Totoo yun. Kasi ako nung una, sabi ko ay yung salita hindi ko pinapansin. Hindi yan makakasugat o makakasakit sa akin. Pero nung ako minsan nagkaroon ng sakit, mabigat na sakit, ay yung biro ay hindi maganda sa akin. Kahit sabing biruan, pero hindi maganda. Kaya sabi ko, yung palang may sakit ay medyo nagiging sensitive talaga. Totoo yun. Kahit nga, Pastor, hindi sinasadya ng nais na maglingkod, pwedeng magkamali. Kaya talagang dapat isaalang-alang natin. Halimbawa, Pastor, sa ating pagamutan, ang mga naririyan na dinadalaw natin may sakit. Kung sa pagpasok mo, magbibigay ka ng kaaliwan, ang ibibigay mo na may pulyeto ng pag-asa, pagkatapos ng kamatayan, mahirap din yun. O yung ibinabadya na natin yung kamatayan, na ito na may, tutuloy tayo doon, pero marahil mali yung timing, mali yung pamamaraan, maaari din tayong magkamali. At saka kahit sabi natin biruan lang, at tayo magkakabiro naman talaga, pero sa panahon na may dinaramdam ang isang tao o mayroon siya sakit, ay kailangan talaga natin ng extra careful. Totoo yun, Pastor. Kaya may pamamaraan ng Panginoon. Tunghayan po natin ito sa Lucas, Kapitulo 4, may magandang binanggit ang banal na kasulatan sa kasaysayan ng ating Panginoong Hesus. Kapitulo 4, ang talatay 17 hanggang 19. Marahil magandang basahin mo ito, Pastor. Talatang 17. At ibinigay sa kaniya ang aklat ng propeta Isaias. At binuklat niya ang aklat. Nanasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang mabigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Maliwanag dito, Pastor, na ito'y propesiya tungkol sa gagampanan ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang misyon, ang kanyang adhikain, at walang iba kundi sangkap dito yung pagdidisipulo ng mga tao. Kaya pala, na sa pagpapagaling ng Panginoon, layunin ng Panginoon, na akayin ang tao, hindi lamang sa kagalingan, kundi purihin, ibunyag ang mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoon. Sa ibang salita, Pastor, ay yung gagawin niyang pagpapagaling, ito isang pamamaraan ng pagdidisipulo. Tama yun. Na kung ang taong may sakit ay kanyang napagaling, ay maakay siya na
kumilala sa Diyos at magpuri sa Diyos at sumunod na sa ating Panginoong Hesus. Opo. Kaya kahit na anong paraan, no, na gabay ng Panginoon sa pagpapagaling at ito'y gaganapin natin sa pagdidisipulo ng iba, huwag nating kaliligtaan na ang mithiin nito ay luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos. Isauli ang taong ito sa pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Yun palang sakit, Pastor, bagamat hindi kalooban ng ating Diyos, ay nagiging kasangkapan din niya upang siya ay, ang may sakit ay madisipulo. Tama yan, Pastor, kasi marami po tayong tala sa banal na kasulatan na nagpapatotoo dyan. Nais kong banggitin ito sa ating mga taga-subaybay, ano? Pagka tayo'y pinararanas ng Panginoon ng mga karamdaman, ito may idinulot ng ating kapwa o ito'y dulot ng ating paglabag sa Kanya, may dalawang ay na itinuturo ang pagkakasakit, no? At dinadala tayo nito pabalik sa ating Panginoon. Ang una, pagka ikay may sakit, nakakadama ka nung unang ay na insecurity. Di ba? Pagka ikay may sakit o kapansanan, insecure ka. O pagka ikay may ubo, di ba? Pagka naririnig-rinig yung putok ng ubo natin, nahihiya tayo. O, kaya merong insecurity na nagaganap. At sa insecurity na ito, dinadala tayo ng Panginoon na magdepende sa Kanya. Kasi pagka wala ito, napakayabang natin Nakikita natin yung ating pangangailangan. Totoo yun. Pag wala kang sakit, pinagmamalaki mo yung six-pack abs mo. Di ba? Wala kang karamdaman Pero pag dinala ka na sa karamdaman o may kapansanan ka, naiisip mo na, ba't ako nagkaganito? Tuluyan kang hahanap na manalig sa ating Panginoon. Yung ikalawang ay, Pastor, ito yung itinuturo sa atin na ipinakikilala sa atin yung iniquity o yung kasalanan natin. So yun yung ikalawang ay. Pagka tayo nagkakasakit, ipinaalala ng Panginoon sa atin na nagkakamali tayo. Maaring ito'y paglabag sa pamantayan ng Diyos ng kalusugan o may ginawa tayong masama sa ating kapwa. No? At ito'y nagpapakilala sa atin na dapat bumalik tayo sa Panginoon sa pagpapatawad niya upang isauli tayo sa kanyang katwiran at kabanalan. Kaya doon nakikita mo na ginagamit ng Panginoon itong pagkakasakit upang maging paraan na tayo'y isauli o kanyang gawing disipulo ng ating Panginoong Diyos. Kaya pinapahintulot din niya ang pagkakasakit ng tao para ma-realize natin yung ating mga maling mga gawi. Totoo yun, Pastor. Sa tala ng lumang tipan, meron tayong karanasan sa Daniel, di ba? Si Nebuchadnezzar. No? Ipinaranas ng Panginoon sa kanya, ipinahintulot sa kanya ng Panginoon ng isang sakit na nag-asal hayop siya. Anong idinulot nito sa kanya? Abay, napainam siya. Sapagkat pagkatapos nito, nagkaroon siya ng kalagayan na pagkilala sa Panginoon na ipinakilala ni Daniel. No? Meron din tayong kasaysayan sa lumang tipan, ang lalaking si Asa, yung si Haring Asa. No? Itinala siya ng banal na kasulatan na talagang nagbalik loob siya sa Panginoon pagkatapos na siya magkaroon ng karamdaman. Pero sa dakong huli, nagkaroon siya ng sakit sa paa, foot disease. Sa halip na magtiwala siya sa Panginoon, ay umayo naman siya sa sanlibutan o umanap siya ng kagalingan sa sanlibutan at itinala siyang nagkamali sa bagay na ito. Kaya makikita mo, dinadala tayo ng Panginoon sa magandang karanasan upang isauli sa Kanya dito sa mga pagkakasakit na ito. Sana ito'y maalala natin, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay na nakakaranas po ng mga sakit sa ating mga buhay. Okay, so ito yung magandang paalala sa atin na sa panahon din ng pagkakasakit ay talagang marahil ito rin ang pamamaraan ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya at kilalanin siya. Kaya reflective ka di ba? Pagka naka-confine ka sa hospital, hindi ka nag-iisip dyan ng mga kung ano-ano, nagiging reflective ka. Ay, lalo na kung ito'y malubha, nakakaisip ka, ano bang nagawa ko sa asawa ko? No? Baka ako'y bawian na ng buhay, meron ba akong mga pagkukulang? Nagiging reflective tayo. Tama yun, Pastor. Alam talaga ng Panginoon ang pinakamabuti. Kaya mapagkamisan ay ipinapahintulot niya ang pagkakasakit dahil ito'y sa atin di katututo. Tama. Amen. Pastor, sa ating leksyon ay paano ba nagpagaling ang ating Panginoon Jesus nung siya narito pa sa lupa? Sa isang tala, Pastor, dito sa Marcos, Kapitulo 2 hanggang 12, talatang 1 hanggang 12, isinasalaysay dito ang isang kaganapan kung saan nagpagaling ang Panginoon. Kung maalala mo, ang taong ito na may sakit ay dinala ng kanyang mga kaibigan doon sa lugar kung saan nagpapagaling ang Panginoon. At walang paraan na sila ay makapasok hanggang kung saan naroon ang Panginoong Yesus. Kaya idinaan nila ang lalaking ito. No? Sa itaas, bumutas sila
kung saan naroon ang ating Panginoon at doon ibinaba ang lalaking ito. So makita talaga natin yung pananampalataya at yung sidhi ng pangangailangan Totoo yun, nila. totoo yun. Pero ang kakaiba dito sa tala na ito, Pastor, sa pagpapagaling ni Jesus, nang makita ng ating Panginoong Jesus ang may sakit na ito, sa talatang 5, ganito po ang sinasabi at patuloy. At pagkakakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Oh, Pastor, ito ngayong medyo mukhang kakaiba, no? Kasi Totoo ang yun. pinag-usapan natin dito, may mabigat na pasanin o karamdaman yung tao. Pero ang tinutukoy ng ating Panginoon Jesus naman dito ay yung kasalanan niya ipinatawad. Totoo yun. Kaya makikita mo na inuugnay ng ating Panginoong Hesus na yung ating katawang pisikal, no, hindi lamang iginagawad ng Panginoon ang kagalingan, kundi isinasauli rin niya yung ating spiritual na kalagayan. No? Kaya mahalaga itong pagpapakilala sa atin na sa ating paggagamot, sa ating pagpapagaling o paghanap ng kagalingan ng ating kapwa, sa ating paggabay sa kanila upang maging disipulo, huwag nating paghihiwalayin itong dalawang bagay na ito. Dapat makita natin na nakaugnay ang ating kalagayang espiritual sa ating pangangatawan. Oh, Pastor, tama yan, na talaga may kaugnayan. Pero siguro ang issue natin dito ay sa simpleng pagbasa natin, ay makikita natin na parang nauna muna yung pagpapatawad bago yung pagpapagaling. Hindi ba ang normal nito ay pagalingin muna at kung siya gumaling na, maakay siya na siya ay lumapit sa Diyos at tumingin ng patawad dahil naging malusog na siya at maganda na ang kanyang kaisipan, ay di lalo niyang ma-appreciate ang kapangyarihan ng Diyos at dito hihingi siya ngayon ng patawad. Pero dito parang Yan baliktad nga ang nagiging problema kasi natin, Pastor. Ang kaisipan natin ngayon na kung pagagalingin ako ng Panginoon, tatalima ako sa Kanya o susunod ako sa Kanya. Mali yung ganong kaisipan eh. Dapat buo sa ating kalooban sa pagkilala ng dulot ng kasalanan na tayo'y nagbabalik sa Panginoon. Mapagaling o hindi, mahalaga sa atin na tayo'y isinasauli sa Panginoon. At sa kagandahang ito, sa pananampalataya, tayo nga'y hindi lamang isinasauli, kundi pinagagaling din. So ibig sabihin nandoon ang pagkilala ng taong may sakit na yung paglapit niya sa ating Panginoon Jesus, una at higit sa lahat ay nandoon yung pagkilala niya. Siya nagkasala. Siya mayroong mga pagkakamali. At ito'y nakita o nadama ng ating Panginoon Jesus, kaya ang kanyang unang mga bitaw na salita ay mga salita ng pagpapatawad. Totoo yun, Pastor. Kaya mahirap po yung sa kagustuhan natin tayo pagalingin, meron tayong mga hinahanay na mga kondisyon, no? Na pagsunod sa Panginoon. Mali po yun eh. Mali yun. Talagang hinahanap muna ng Panginoon na maisauli tayo, no? At kasabay nito, kaalinsabay nito, ay ipinagkakaloob din niya ang kagalingan natin. Oh, Pastor, siguro talagang dito sa kwentong ito ay kitang-kita yung pananampalataya. Hindi lang nung may sakit, pati nung mga kasamahan niya. Na talagang buo ang kanilang loob, na talagang dinala sa Panginoon, ginawa ng paraan. Nandun talaga yung pagkilala nilang, hangarin nilang talagang mailapit lamang sila sa ating Panginoon. Tandaan mo, Pastor, kaya yan ibinaba sa taas, no? Kung saan naroon ang ating Panginoong Hesus. Kasi napakapal ng tao. At maaaring gumawa ang Panginoon na himala lamang na wala itong pagsasauli ng kalagayang espiritual, no? Katulad ng ipinagpapalagay ng mga eskribang nakapalibot sa kanila. E di magiging himala lamang ito. Hindi sila dadalhin sa pagkilala na kaalinsabay ng pagpapagaling ng Panginoon ay kinakailangang isauli rin tayo sa ating kalagayang espiritual. Kaya pag tayo, Pastor, ay naglalapat ng kagalingan sa ating kapwa, huwag sanang maging pamantayan lamang natin na gumaling. Dapat magpatuloy ito sa mithiin na maisauli sila sa ating Panginoong Diyos. No? Kasi pagka hanggang dun lamang sa pagpapagaling, ang inaakala natin tayo ang naggawad ng kagalingan. No? Pero pagka ito inaakay natin sa Panginoon, ibinabalik natin sila sa pagkilala na Diyos lamang ang nagpapagaling. Pastor, sa ating lesson, binanggit talaga na mapakaraming mga tao na may mga sakit na naunawaan din nila na sila may mga suliraning spiritual. O sabi natin na alam nila na meron silang sirang relasyon sa ating Diyos na nangangailangan din sila talaga ng pagpapatawad. Kaya yung binanggit mo kanina na tayo yung mga nasa mga pagpapagamot o pagpapagaling ay huwag natin isalang-alang lang yung kagalingang pisikal. Amen. Kundi nandoon talaga yung kaisipan natin na yung sirang relasyon sa ating Panginoon ay maibalik din.
Totoo yun, Pastor. At tayo mga kasangkapan lamang na inaakay natin sila. At kung sila magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon, ako, pagka meron ako pinapanalangin kasi, Pastor, talagang sinasabi ko na, Panginoon, siyasatin mo kanyang puso, hayaan mo makita kanila, madama nila ang banal na Espiritu ang gumagawa sa kanilang mga buhay, at makita kanila na ikaw ang Diyos na nagligtas at siyang bibigay ng kagalingan, nandoon yung pag-akay sa pananampalataya. Itong dahilan, Pastor, kaya sa ating mga pagamutan, yung gawain ng ating mga chaplain ay dugtungan, no? Yung ginagawa ng ating mga manggagamot na ibalik at isauli ang isang may karamdaman sa ating manlalalang. At dito nakikita mo yung ugnayan ng doktor o yung gumagamot at saka yung alagad ng ating Panginoon na magkapisa ng kanilang gawain. Wala itong pagkakahiwalay. Kaya pagka ang doktor ang iniisip lamang ay yung pagpapagaling, no? Hindi ito ang kabuuan. Kaya dito lalabas na ang paraan ng pagpapagaling ng Panginoon ay holistic. No? Dinadala tayo, isinasauli tayo sa tamang pagpapasya, no? Isinasauli tayo sa kalagayang espiritual, no? Ibinabalik sa atin ang kalakasang pisikal, at higit sa lahat, pagka ito nga ay naisauli, no? Isinasauli rin tayo sa ating kapwa. Diba? Kasi insecure ka pag may sakit ka, no? Parang nagsisiklod ka sa maraming tao. Pero sa ganitong holistic approach, isinasauli tayo ng Panginoon sa lahat ng mga aspetong ito. Kaya tinaguri ang holistic. Okay. Maganda, Pastor. Ano ba ang ultimong mitiin talaga ng Panginoon sa kanyang ginagawa mga pagpapagaling? Dito, Pastor, sa isang tala sa Lucas Kapitulo 8, ang mga talatay pasimula 26 hanggang 39, ano? Sinasalaysay dito yung binanggit kong paborito kong pagpapagaling ng Panginoon, no? Yung isang lalaki na inaalihan ng demonyo, no? Nang siya'y pagalingin, sa matuling kwento nitong salaysay na ito, nang siya'y pagalingin ng ating Panginoong Hesus, sa talatang 39, ipinamanhik sa kanya ng ating Panginoong Hesus ang ganitong mga salita. 39, umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo. At siya yumaon ng kanyang lakad na ibinabalita sa buong bayan kung gaano kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus. Pastor, bahagi ng background kasi niyan nung gumaling na yung lalaki na umalis na yung demonyo, yung inalihan ng demonyo na lalaki ito na gumaling, ay siya'y namamanik sa ating Panginoon Jesus na siya'y sumama na sa ating Panginoon. Pero hindi ganon, hindi siya pinayagan ng ating Panginoon. Yun. At ang sinabi sa kanya ng ating Panginoon humayo ka diba? Kaya makikita mo talaga, kanina pa natin ito tinutukoy na ang mithiin talaga ng Panginoon gawing mga alagad silang mga pinagagaling niya. Kaya mapanganib sa ating mga manggagamot ngayon at tayo na humahanap at lapatan ng kagalingan ng ating mga kapwang may karamdaman, hindi dapat maukol sa atin, no? Ang papuri, ang mga pasasalamat, kundi tuturuan natin sila na ipahayag din ito sa kanilang mga kapwa ang kabutihan ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Pastor, meron akong magandang karansan na meron kaming dinalaw na may sakit. Ako'y may kasama at yung kasama ko ay kinuusap yung may sakit at kanyang tinanong. Ang sabi niya ay, sa iyong pagaling, anong iyong panukala na gagawin para sa Panginoon? Hindi ba napakagandang kaisipan yan? Totoo yun, Pastor. No? Doon pa lang ay inaakay niya na sa kanyang kagalingan ay talagang ipapahayag niya ang kabutihan na ginanap ng Panginoon sa kanyang kagalingan. At yun ang ating tinatalakay ngayon sa ating pag-aral na pagdidisipulo ng may mga karamdaman. Totoo yun, Inaakay natin sila na tungo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi nga, Pastor, may bumabangon na mga kaisipan ngayon sa pagpapagaling. Iniisip ng marami na merong kapangyarihan sa loob natin. No? Mismo na natatago sa ating kalakasan. At kung ito'y gagamitin natin, ay meron tayong kapangyarihang pagalingin ang ating sarili. Mapanganib to, Pastor. Yung tinatawag nila na meron tayong inner strength. No? Meron tayong tinatawag na inner power. Mapanganib yun. No? Kasi itinuturo natin sa pagpapagaling na wala tayong kapangyarihan sa mga bagay na ito, kundi sa isang dakilang manlalalang na nagpapagaling sa atin sa kanyang kapangyarihan. Sa sabi, ang pagpapagaling ay talagang ang dapat nakahinatnan nito ay para sa Panginoon o patungo sa ating Panginoon na siyang
tunay na manggagamot. Yeah. Bagamat magandang pakinggan at masarap pakinggan yung positive thinking, ano? Ang itinuturo sa banal na kasulatan ay mas mainam, no? Yung thinking na nagmumula sa tunay na pananampalataya kaysa yung positive thinking lang na nanggagaling sa ating sariling kakayahan. No? Mas maganda na ibinubunsod ito ng tunay na pananampalataya na pananalig sa ating Panginoong Diyos. So, nandoon yung diwa na ang paggaling ay talagang akay sa pagiging disipulo. Tama yun, Pastor. Tama yun. Maging sa larangan ng psychology, Pastor, no? Mali ring isipin natin na ang pangunahing pangangailangan ng tao ay yung siya'y ibigin, no? Siya'y kalingahin, no? Siya ang paglaanan ng pansin. Ito'y mga bahid ito ng kasalanan, ng pagiging makasalanan, no? Mas magandang isipin natin sa batayan ng Kristiyano, sa pagkilala natin ng kapangyarihan ng Panginoon, nagaganap ang kagalingan sa atin kapag sinusuko natin ang ating sarili sa Panginoon. At ito'y ibinabahagi natin sa iba. Hindi yung nagmimithi tayo na tayo ang bigyan ng atensyon, tayo ang paglaanan, makasarili ang mga bagay na ito, Pastor. So napakagandang kaisipan nito, Pastor, na sa lalo't tayo na mga nananalangin sa mga may sakit, ano? Na maakay natin ang mga may sakit patungo sa ating Panginoon. Tama yun. At ang magkaroon sila ngayon ng mga kaisipan na talagang kikilalanin nila ang ating Panginoon. At higit sa lahat, sila magiging masunurin sa ating Panginoon. Totoo yun. So doon nagaganap ngayon ang tinatawag na pagdidisipulo ng mga may karamdaman. Kasi hanggang buhay sa kanila na may magagawa sila sa kanilang sarili, walang magaganap na pagdidisipulo eh. Kaya talagang makikita mo ipinapahayag ito ng malinaw ng ating Panginoon. Sa isa pang talata, Pastor, dito sa 2 sulat ni Juan, no, may mababasa tayong patungkol din sa ugnayan nitong kaluluwa at yung ating kalagayang espiritual. Ganitong sabi, Pastor, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya maliwanag na mayroong ugnayan, Pastor. Ang ating kalagayang espiritual at ang ating kalusugan o kalagayang pisikal. Pastor, meron bang pag-aaral na isinagawa tungkol sa kaugnayan ng kalusugang pangkatawan at pangkaisipan at pang-espiritual? Oo, Pastor, ang ating kasaysayan o yung ating yung ating kapanahunan ngayon ay nagsagawa na ng maraming mga pag-aaral. Ang katunayan ay sinusukat nila kung ano ang ugnayan nitong ating mga nararamdamang emosyon, yung ating mga iniisip sa ating mga karamdaman o dun sa ating mga kalagayang pisikal. At nagpapatunay na meron ngang tunay na bahagi ito. No? Katulad halimbawa, itinala ng mga pag-aaral na ito na yung mga tao na nagkikimkim ng galit, no? O kaya ay merong mga depresyon sa buhay, no? Nang dahil sa kanilang marahil ay walang pagtitiwala sa Diyos o di kaya ay maaring sila'y nawala ng pag-asa, ito'y sumusunod kaagad ang mga karamdaman sa kanila. At yun namang mga may karamdaman, Pastor, pagka ang kanilang pag-iisip ay wala sa wasto at ito'y hindi nakapag-iisip ng tama, makikita mo na ang kanilang karamdaman lumalala. Oo, talagang palubha. Kaya makikita mo talagang may ugnayan. Itinuturo ng banal na kasulatan at pinatutunayan ng pag-aaral sa ating kapanahunan. So mahalaga talaga na yung pag-iisip ng tao ay tama at sumusunod ang kalusugang pang-pisikal. Sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos, alam po natin ito nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kasiglahan. So, anong kahalagahan o anong resulta ng pagkakaroon ng katiyakan ng isang tao ay mayroong buhay na walang hanggan? Pagka tayo'y tumatanaw sa isang buhay na walang hanggan, ayon sa pangako ng Panginoon, na Kanyang ipagkakaloob sa biyaya at sa tapat nating pananampalataya sa Kanya, ito'y nagbibigay sa atin na pananaw na ang buhay ay hindi magwawakas lamang sa pansamantalang kamatayan sa lupang ito, no? Kundi ihahatid tayo ng Panginoon pagkatapos na tayo'y buhay na maguli sa
tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ito ang tinatawag na mapalad na pag-asa, Pastor. Sa isa pang talata, Pastor, sa sulat ni Pablo kay Tito, Kapitulo 2, ang talata ay 13. Ganitong wika. Nahintayin niyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Diyan mo makikita, Pastor, na yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na dala niya ang buhay na walang hanggan sa mga sumusunod sa kanyang katwiran, tinukoy na mapalad na pag-asa. Kaya talagang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa buhay na walang hanggan, ito'y nagdadala sa atin sa isang pag-asa na ang ating buhay, bagamat mamatay, dulot ng kasalanan o dulot ng pagkakasakit sa mundong ito, ay tumatanaw sa isang mapalad na pag-asa. Kung saan wala ng sakit, wala ng karamdaman, at tayo'y mabubuhay na walang hanggan sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin ay, kung ating ipapanalangin yung taong may sakit, siyempre binibigyan natin ng pag-asa. Binabasa natin ang salita ng Diyos. Pero kung alam na natin yung kalagayan, halimbawa terminal na yung kanyang sakit, alam natin talagang binigyan na ng taning ang kanyang buhay. Himala lamang ang magbabago. Himala na lang ang maaaring makapagpabago roon. Ay sa ganung mga pagkakataon ay may gagawing kaibahan sa kanyang buhay kung malaman niya yung pag-asa na ating pinanghawakan. Tunay yun, Pastor. Kaya sa ganun mo makikita na malaking kamangmangan ang malugmok sa kawalan ng pag-asa pagka merong sakit na hindi malunasan sapagkat nga walang dakilang pag-asa o mapalad na pag-asa. Pero pagka ito'y may mapalad na pag-asa, bagamat dumapo sa atin ang karamdaman, tuluyan sa kamatayan, talagang nakikita natin may ibang pag-asa na nakikita na nagpapahayag na hindi dito nagwawakas ang lahat. Hindi, tama rin yung kasabihan, Pastor, na yung nadidinig natin na habang may buhay, may pag-asa. Dahil kapag kahit sabihin na natin binigyan na ng taning yan at talagang alam nating darating na talaga sa kamatayan, pero kung kinikilala niya ang ating Panginoon Jesus na siya ang kanyang tagapagligtas, Totoo yun. ay meron siyang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Totoo yun. Kaya dito rin nagpapatunay, Pastor, na yung ating kalagayang pisikal ay isasauli ng Panginoon sa kasakdalan. Sa kanyang pagbabalik, kapag kanyang iginawad ang kanyang buhay na walang hanggan, itong ating nasisirang katawan, ay magdadamit ng walang kasiraan. At doon mo makikita na tunay na ang dakilang pag-asang ito o mapalad na pag-asa ito ay makapagbibigay sa atin ng pananaw sa kamatayan na higit pa kaysa sa nakikita ng ibang mga tao. Higit na siyang mapayapa. Kumbaga, mamamatay siya na alam natin na nasa kanyang kapayapaan. Nadoon yung pag-asa at nadama niya ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga nakikita mo sa mga karamdaman, may mga tao na talagang isinusumpa ang Panginoong Diyos. O di kaya naman, sa kamatayan ng isang mahal sa buhay, talagang naglulupasay. Na para bang walang nakikilalang mapalad na pag-asa na tinukoy natin dito sa banal na kasulatan. Okay, maraming salamat, Pastor. Gaano kahalaga ang naging bahagi ng gawaing pagpapagaling sa panahon ng Bagong Tipan at anong mahalagang gawain ang gagampanan nito sa ating kapanahonan? Itong tinatawag nating gawaing pagpapagaling o Ministry of Healing. Totoo yun, Pastor, kasi matatandaan natin na kanang kamay ng Ebanghelyo ang pagpapagaling o yung gawain ng pagpapagaling. Kasi dito natin ipinakikita na hindi lamang natin ninanais na sila'y maabot ng pabalita ng Panginoon, kung hindi makaranas din sila ng kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang kanilang kalagayang pisikal na madalas sa mga hindi nakakakilala, madalas na magkasakit. Kasi nga, hindi isinasaalang-alang ang pamantayan ng Panginoon. Pero kung ipinapahayag natin ang Ebanghelyo, kasama ang ating ministeryo sa pagpapagaling, mararanasan ng mga taong maaabot nito ang tunay na pagganap ng Panginoon ng kanyang paggawa sa ating mga buhay. So dahil dito ay naging napakatagumpay ng pagkalat ng Kristyanismo sa panahon ng mga alagad. Totoo yun. At sa ating panahon ay ganon din marahil ang ating talagang maging approach na tayo makapaglingkod sa may mga karamdaman. Alam mo, Pastor, ang pagpapagaling ng karamdaman ay isang felt need kung tawagin. At marahil ang isang tao na hindi nakakadama ng pagkakatawag ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral o Bible study ay maaring tumanaw sa Panginoon sa pamamagitan ng isang
pagkakasakit na maaring lunasan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya merong mga bagay na po pwede nating tukuyin at dalhin ang pabalita ng Panginoon sa pamagitan nitong tinatawag na health ministry o itong kalusugan natin na dapat ay kaakibat ng ating pagkilala ng ating pagiging katiwala sa ating Panginoong Diyos. So sa ating mga iglesia ay itong sangay ng pagpapagaling o tinatawag nating health department natin ay napakahalagang bahagi ang ginagampanan nito sa paggawa ng pagdidisipulo ng mga alagad. Oo. Mahalaga talaga yan, Pastor. So hindi lamang ito basta yung paminsan-minsan lang tayo nagkakaroon ng tinatawag nating yung bang pag-organisa na meron tayong pre-medical rally. Kundi siguro maiplano natin na talagang ito'y buhay na ito. Paraan ng pamumuhay. Paraan ng pamumuhay. At hindi lamang ito yung para sa ibang mga paggawa natin sa ibang mga tao. Ay higit sa lahat, pangunahin tayo. Na kung tayo man ay makikilala, ay makilala tayong mga may malulusog na pangangatawan, na punong-puno ng pagpupuri sa Diyos. At itong magandang halimbawang ito, ang tutularan din ng iba, na kung nahangarin din nila na sila magsilusog, magsipaghaba ng buhay, na hindi lang may buhay at may kalakasan, kundi nandun yung quality of life na punong-puno ng mga pagpupuri sa ating Panginoon. Diba, pagka meron tayong mga medical outreach, hindi natin talaga hangad yung dalhin yung mga gamot Diba? Kung maaari nga sana, maituro natin ang tamang paraan ng pamumuhay na hindi na mangangailangan ng kagalingan itong mga gamot na ito. At ito'y magpapasimula, Pastor, sa ating pananampalataya. Kaakibat nito yung ating kinakain, no? Yung ating pamamaraan ng buhay, sa pagtulog, lahat ito Kasi mahirap yung ipinangangaral natin ng Ebanghelyo, tapos tayo pala hindi tumutugon sa mga pamantayan ng kalusugan. Kaya pratikong naiisip, yung ehersisyo, mahalagang bahagi ng ating pagpapakilala ng Ebanghelyo. Mahirap kasi yung pinapangaral natin ng Ebanghelyo pero hindi tayo nakakakitahan ng malusog, no? Parati tayong may sakit, paano? Ay, nasaan si pastor? Nasaan si brother ganito? Ay, nandun, may sakit. Nasa ospital na naman. Mahirap. Mahirap. Kaya kaakibat talaga ng Ebanghelyo itong ating gawain o ministeryo ng pagpapagaling o kalusugan. So tayo kailangan mag-iwan ng magandang halimbawa sa pamumuhay na malusog ang pangangatawan at hindi talaga maihiwalay dito yung tungkol sa pagkain natin, sa ating mga iniinom at nabanggit mo na ngayon sa ehersisyo natin ay ito yung mga magagandang bagay na dapat nating maging bahagi na ng ating buhay. At kakita tayo ng magandang halimbawa ng malusog na pamumuhay. Paano ka nga papakinabangan ng Panginoon kung pirmi kang may sakit? Di ba? Pirmi kang sinisipon, pirmi kang may lagnat. Kakaunti ang magiging pakinabang sa maari mong maiambag sa gawain ng ating Panginoon sapagkat wala ngang mabuting kalusugan. Okay, so Pastor, ang ating pong paanyaya sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan, sa lahat po ng ating mga televiewers tungkol sa mga gawain natin sa pagpapagaling. Marahil mga kaibigan sa ating pong mga taga-subaybay, mahalaga po na kilalanin natin ang gawain ng pagpapagaling ng Panginoon ay hindi lamang upang gumawa ng himala, kundi akayin tayo sa paraan ng pamumuhay na ito'y maging patutuo natin ng ginanap ng Panginoon na pagbabago sa atin. Mahalaga po na ito'y makita sa iba't ibang antas ng ating paraan ng pamumuhay. At sa ganito ring paraan, inaakay natin ang ating kapwa sa pagsunod at paglapit sa ating Panginoong Hesus. So mga minamahal po namin mga kaibigan, sana po ay nakinabang kayo sa aming pong ginawang talakayan at dito po yung makita nating mabuti na ang sakit ay talagang dumarating at kung ito man dumating ay mga pagkakataon din ito na tayo makapaglingkod sa kanila. At sana po ay maunawaan nating mabuti ang kaugnayan ng physical nating kalusugan at ang ating mga spiritual at emosyonal na mga kalagayan. Ito'y nagkakaugnay-ugnay at ang hangad ng Panginoon tayo magsipaglusog sa kabuuan. At sa ganitong kaparaanan ay makapagdadala tayo ng karangalan sa ating Panginoon at makapaglilingkod sa Kanya. Nawa po mga minamahal namin mga kaibigan, kayo po ay pinagpala sa pamamagitan ng aming talakayang ito at kagaya po ng hangad ng banal na kasulatan sa atin, tayong lahat ay magsipaglusog sa ating pananampalataya, sa ating kalusugan, sa kabuuan ng ating katauhan, sa ikaluluwalhati ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay dumako na sa ating panghuling panalangin. Mahal namin Diyos na nasa langit, muli po kaming nagpupuri sa inyo.
at nagbabalik ng mga pasasalamat sa lahat ng inyong kabutihan. Bagamat ang sakit ay dumarating sa aming mga buhay, subalit maging ang sakit ay inyo rin pong ginagawang kasangkapan upang kung magkagayon, maunawaan namin ang inyong mga panukala at ang kami mamuhay ayon sa inyong mga alituntunin na isinasaalang-alang ang kalusugan na inaakay kami sa kagalingan, sa malakas sa pangangatawan na nagpupuri sa inyo at naglilingkod sa inyong banal na pangalan. Banal na Diyos, tangi pong patungan muli ng inyong mapagpalang kamay ang bawat isa amin, kasama po ng lahat namin mga televiewers. Saan man sila naroon, Panginoon, maging karasan nila, Panginoon, ang magsilusog sa kanilang pangangatawan, kagaya ng paglusog ng kanilang mga espiritu. At kami po lahat ay masumpungan, masaya na nagpupuri sa inyo, naglilingkod sa inyo, at naghahanda sa inyong malapit ng pagdating. Maging kasangkapan nawa, Panginoon, din ang bawat isa amin, maging ekstensyon ng inyong kamay upang kung magkagayon, ang mga may karamdaman aming pumadalaw, magawa ng mabuti, maipanalangin, at sa pamamagitan po namin, Panginoon, madala sa kanila ang pag-asa na kay Diyos na nagmamahal at kay Diyos na naghahangad ng kanilang kagalingan at kalusugan. O banal na Diyos, maraming salamat po na inyo pong tinugon ang aming mga dalangin at tinanggap namin ang kasaganaan ng inyong mga pagpapala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtunghay dito po sa programang ito at sana po sa darating na linggo muli po tayong magkasama-sama upang pag-aralan ang salita ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat. Pagpalain po kayong lahat ng ating mapagpalang Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Welcome to IS Graduate School and Seminary. Operated directly by the General Conference, offers master's and doctoral programs, theology, business, and education, a master's of public health. Join the students on this beautiful tropical campus right in the Philippines. Simple question. Do you like Hope Channel? Sergio, I know you do, man. Well, if you like us enough to invite us into your home, why not like us on Facebook? You won't be alone. I like Hope Channel, so I liked it on Facebook. I like Hope Channel, so I liked them on Facebook. I like Hope Channel, so I like them on Facebook. David, they all like us. And if you like Hope Channel too, then like us on Facebook. Go to hopetv.org and simply click on the like button. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. I was once in the Chinese city of Shanghai. It was a rainy day as I looked out from my 10th floor hotel window. Beneath me,
colourful umbrellas without legs were scurrying to and fro. Where were they coming from? Where were they going? Under each umbrella, I imagined a father, a mother, a grandfather. Did they know about Jesus? I'm not sure, but I'm glad Jesus knows about them. I pray for the people that are sick so they can get better. All around the world, children are praying at 7 in the morning, 7 in the evening, and 7 days a week. I pray for everybody in Haiti that does not have a home. Join the movement in your family today. 777 Prayer Kids. Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I going to get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story
would have been very different. Pastor Bill Santos' family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Do you find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are three major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is that kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit, and it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price: hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life: to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark. But now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation.